Hello po, kumusta po kayong lahat? So, for today's video po, ito po nag-aabang po ako ng tricycle. Pupunta naman po ako ngayon sa Binondo Church. Doon po ako magsisimba. So, ayan, mag-LRT na naman po ako. Kasi sa totoo po, nag-enjoy po ako. Nung first time kong sumakay sa LRT, nung pumunta akong Quiapo, sobrang nag-enjoy ako. Kaya gustong-gusto ko na pong pupunta sa Maynila at sumakay sa LRT. So, ito po, nakababa na po ako sa tricycle, tas nilalakad ko lang po magmula po sa kanto. Pagbaba ko ng tricycle, nilalakad ko lang po papuntang Santolan LRT Station. At ito naman po, nakababa na po ako sa CM Recto LRT 2 Station. Hindi lang po ako nakapag-video nung nasa LRT kasi bawal daw po. Bali, nag-aabang naman po ako ng tricycle ngayon, papuntang Binondo Church po. Ay, salamat, nakahanap din ako ng tricycle. Medyo mahirap pong mag-tricycle dito, papuntang Binondo Church. Medyo mahal nga po yung siningil sa akin na pamasahe, 100. Pero okay na rin, at least mag-isa lang naman akong pasahero, tsaka medyo convenient naman. So, ito po, nasa Lucky Chinatown na kami. Ito po ang palatandaan na malapit na ako sa Binondo Church. Natatanaw ko na po yung mga dragons. Ito po, natatanaw ko na yung Engbitin, no? Ang daming branches ng Engbitin dito sa Binondo. Sila yung kilalang kilala dito. Tabi-tabi lang ang Engbitin dito. So, ito po, nakababa na po tayo ng tricycle. Nandito na po tayo sa Binondo Church. Pero ang totoong name po nito, medyo mahaba. Tinatawag po itong The Minor Basilica and National Shrine of St. Lorenzo Ruiz. May isa pang tawag dito, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Pero para po madaling tandaan, Binondo Church na lang ang kalimitang tinatawag dito. At ito po ay located sa District of Binondo. Sa harap lang po siya ng Plaza San Lorenzo Ruiz. So tara po, samahan niyo po ako. Papasok na po ako sa loob ng simbahan. Medyo tanghali po ako nagsimba para po walang masyadong tao, tsaka pagkatapos po para makapag-lunch din po ako dito sa Binondo. So, ayan na po, pumapasok na po tayo sa loob ng simbahan. Maaga po akong dumating, kaya pagdating ko, naabutan ko po, may Holy Rosary po muna bago mag-start. May mga tinda rin po silang mga religious items ito sa labas po ng simbahan. Medyo konti lang po ang nagsimba ngayon kasi Wednesday po ngayon. Tapos 12:15 mass yung inattendan ko. Ayan po, ang ganda po ng simbahan ng Binondo. Ang laki niya. Tapos napaka-solemn. Kaya dahil maaga pa po, nakapag-video pa po tayo sa loob. So, ito po, tapos na po yung misa, lumabas na po lahat ng mga tao. So, ito, pakita ko lang po sa inyo yung loob ng simbahan. Iikot ko lang po kayo. Yan po. Ang laki po ng kanilang simbahan. Yan. So, ngayon po, ito, nakalabas na ako ng simbahan. Naghahanap na po ako ng makakainan ko. Alam niyo po, kung gusto niyo pong mag-walking, isa sa magandang pasyalan tong Binondo. Hindi kayo maiinip sa paglalakad, di niyo mamamalayan, no? Lagpas 1 oras na pala kayong naglalakad. So, ito po, naghahanap-hanap ako ng makakainan. Sa totoo, sa dami po kasi talaga ng mga pwede mong kainan dito. Marami dito maliliit na restaurant. Medyo nahirapan talaga akong pumili. Tapos ito nga po, nakakaramdam pa ako na naiihi ako, kaya kailangan po maghanap ako ng kakainan ko na medyo maganda-ganda yung restroom nila. Marami po kasi ditong maliit na makakainan, kaya lang di ko lang po alam kung maayos yung kanilang comfort room. Ang isa pang gusto ko dito sa Binondo, pag nagpupunta ako,
Marami silang tindang mga gagandang prutas, tsaka mga gulay. Tapos medyo mura din. Dito nga may nabibili nung parang mga galing pang ibang bansa na mga prutas. At habang naghahanap po ako ng restroom, ito po napadaan po ako sa kilalang tindahan ng egg tart dito sa Manila, yung Lord's Toast Bakery. Sumilip lang po ako sa loob. Ngayon hindi po ako nakapasok kasi ang daming tao sa loob. Ito naman po sa side na to, ang daming nagtitinda ng prutas. Ayan, may dragon fruits, tapos apple, grapes, oranges, pears. Ayan po, tapos may strawberries pa rin po. Ayan po, may nadaanan po ako ditong parang fast food restaurant, Chinese restaurant. Ang dami lang pong tao sa loob. Tapos ang daming nagpapapicture dyan, no? Tsaka nagvi-video dito. Kasi akala ko nga po, yan, totoong tao, yung pala statwa lang na gumagalaw. Yan po. Pumasok ako sa loob, sumilip ako ng mga pagkain nila. Mukhang masasarap naman, kaya lang puno, walang bakanting table. Tapos sinilip ko rin yung restroom nila, medyo may tao. Hindi ako nakapasok. Kaya yan, lumabas muna ulit ako. Dito nyo rin po matatagpuan sa Binondo yung yung sikat na dessert, yung pong mga prutas itinuhog tapos nilubog sa sa syrup tapos nilagay sa freezer. Tapos may mga nagtitinda rin ng yan mga homemade hopya nila, tsaka mga tart, meron din sa labas ng mga nagtitindang tart. Ayan parang ganun din ang presyo kagaya din ng sa Lord's Toast. Tapos may mga tinda ring mga barbecue. Yan, may pumasok din po ako dito, mga nagtitinda po ng mga Lucky Charm, mga pampaswerte daw. Dito rin po sa mga gilid-gilid, ayan, marami rin kayong makikita dyan ng mga Lucky Charm, yung mga pampaswerte, ayan, may mga lamp din. Ayan, may nadaanan pa rin po ako dito ng mga nagtitinda ng kamote, Japanese kamote, masarap po yan. Matamis. Ito, nandito naman po tayo sa tapat ng Waying restaurant, yung Chinese restaurant. Sana dito ko rin gusto kumain kasi may restroom dito, nakakain na kami dati dito. Kaya lang kahit tanghali na, ang dami pa rin tao. Tapos ang sabi sa akin, waiting pa raw, nahihina ako tsaka nagugutom na ako kaya hanap na lang ng iba. Alam niyo po ba, sa kakahanap ng magandang restroom, dito po ako napadpad sa Starbucks sa Binondo. Kasi for sure dito, maganda yung restroom nila. Kaya lang, nakakaya naman pong makikirestroom lang ako. Kaya napilitan na lang din akong umorder ng pasta, tsaka nung kanilang fruit drink. Ayan, sa labas niya, merong mga kung ano-anong tinda. Actually, nasa loob siya ng mall. Ayan, may Poland Hopia. Tapos, may mga stalls din sa loob. So, dito na lang muna ako nagpalipas ng oras pagkatapos kong mag-restroom. Tsaka, gutom na rin ako. Kaya, kain muna tayo. So, ito po, ang sarap ng pasta nila. Promise, yung may pesto. Kayo po ba, mahilig din kayo sa may pesto? Ayan, mauubos ko na nga. Baka hindi na ako makakain ng mga Chinese food. Ay, ang sarap. So, ayan, ubos na naman. Busog na naman ako. Papahinga muna ako. Gusto ko talaga kumain ng Chinese fresh lumpia. So, ayan po, dahil busog na busog ako, naglakad-lakad muna ako, tamang-tama, hahanapin ko naman yung kilalang-kilala dito na nagtitinda ng fresh Chinese lumpia. So, ang sabi po nila, ang name daw nung tindahan, New Poheng Lumpia House. Yun daw po ay nasa Carbajal Street sa isang iskinita daw doon. So, ito, nilalakad ko na siya. Hinahanap ko na siya. Medyo malayo nga po sa totoo na natutunaw na yung kinain ko. Nakakaramdam ulit ako ng parang pwede nang kumain. So, ayan na po. Natagpuan ko na siya. Isa po siyang maliit lang talaga na kainan. Ayan, so ayan po yung may-ari. Nakatayo po siya. Siya po mismo yung nagtitinda. Tapos, pagka-order mo, dun pa lang nila ipe-prepare. So, ayan po.
umorder ako ng umorder ako ng isang fresh lumpia. Sinubukan ko muna isa at alam nyo po, napakasarap po. Siksik na siksik sa laman, siksik liglig umaapaw. At kahit po medyo busog pa ako sa sobrang sarap, ayan o, kita nyo ang malagkit pa yung kanyang lumpia sauce. Naubos ko talaga siya. Tapos parang gusto ko pa kahit busog na ako. Kaya ang ginawa ko, ayan, nag-take out pa ako. Bumili pa ako ng isa pa. Pinaplano ko nga po ulit bumalik dito one time o some other day babalik ako. Kasi bukod po sa lumpia, parang ang sasarap pa po ng iba nilang tinda. May mga ulam din po silang tinda eh. Tapos alam niyo po ba, yung New Poheng Lumpia House, may katabi pa rin pong restaurant sa tabi. Ayan po, oh. Welcome yung pangalan. Parang masasarap din po ng tinda. Kaya lang po, tong lugar na to, parang nasa isang maliit lang na eskinita. Ayan po, oh. May mga tindang prutas din sa tabi. Parang hindi siya masyadong napapansin ng mga tao kasi nakatago. Kaya tatry ko talaga, babalik ako dito. So, ayun guys, meron akong pinuntahan dito, Veggie Select, ang pangalan ng restaurant. Hindi ako kanina nakakain dito kasi punong-puno siya. Ngayon, nung nakalabas na yung mga tao, doon na lang ako pumasok kasi nahihilo ako. Pero, bumili naman ako sa kanila ng, may siopaw sila eh. Yan, 100. Ito, pakita ko lang sa inyo. 105 daw itong tatlo. Ayan. Ayan, 105 daw yung tatlo. Asado daw yan, try natin. Tapos may pinda rin silang sugar cane juice, 110. Tapos ito, hindi ako natuloy bumili sa Lord's Toe ng egg tart kasi punong-puno. Punong-puno yung store nila, haba pila. Dito na lang ako bumili. May pinda rin sila na na egg tart. 50 pesos ang isa. So, 200 ang isang kahon. Isang box. Bumili ako ng 2 boxes. Ayan. Pasalubong ko lang sa anak ko, tsaka sa girlfriend niya. Tapos yung iba sa mga friends, sa office mates. Ano pa ba? Ito. Tapos ito, nag-take out din ako dun sa New Poheng Lumpia. Tinanggal na daw yung New Poheng. Old na daw kasi. Inalis nila yung new. Ayan, bumili din ako ng lumpia sa kanila. So, tinake out ko. Baka kainin ko na lang mamaya sa bahay or bukas. Ang masarap. Sobrang sarap nga yung New Poheng Lumpia. Ang hirap niya lang hanapin. Sa iskinita lang pala. So, ayan, nakaipo ako dito. Kasi nahihilo na ako. Ito, inom muna ako ng sugar cane juice. Tapos maya-maya, magta-tricycle ako. Pupunta ako doon sa David's Tea House. May masarap doon na mga, yung pinangbebenta na mga siomay, siopaw. Yung bibili ako mamaya. Pampasalubong. Bye muna! So, ito po, pauwi na po ako ngayon. Nakasakay na po ulit ako sa tricycle. Ayan po, marami akong bit-bit na mga take-out. So, punta na po ulit ako sa CM Recto LRT Station. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa panonood nyo sa aking video. See you again next time. Bye-bye!